Well, ang ating topic ngayon, hindi ako nakahanda ng buksan nyo na lang yung mga Bible nyo. Yung New Life with Christ. Yung bagong buhay na kay Kristo. 2 Corinthians 5:17, sabi nito, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Madalas na nating nababasa ito, madalas na nating narinig ito. Bakit ngayon, nagbalik na naman ang mensaheng ito? Alam niyo po, minsan napapansin natin, paulit-ulit na lang yan yung sinasabi niya Paulit-ulit na lang ang mensaheng yan. Ilang beses ko nang narinig yan. Pero isa lang po, ang reason bakit pabalik-balik ang mensaheng ito. God wants you to renew your life. Kaya pabalik-balik, lagi natin naririnig ito dahil gusto ng Diyos may mabago sa puso natin. Amen? Well, ang sabi sa Tagalog, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito ay napalitan ng bago. Mula na makipag-isa tayo kay Kristo, may nabago ba sa buhay natin? Amen. Amen. Diba? Amen. Amen. Yan. Well, kumusta naman ang ating buhay noong nakaraang taon? Yung last year, hindi pa itong last year pa. Ha? Meron bang pagbabago gaya pa rin ng dati? Marami. Di ba? Well, I believe na may pagbabago. May pagbabago. Dahil alam natin, unti-unti, tayo ay binabago ng Diyos. Hindi naman na one time na tinanggap mo ang Diyos, banal ka na. Hindi one time na nakilala mo ang Diyos, ay wala ka ng kasalanan. Dahil ang Diyos, kapag tinanggap mo ang Diyos, unti-unti binabago ka. Gaya ng isang bata. Ang paglago natin sa ating pananampalataya gaya ng bata. So ano ba yung child development growth? Di ba? Pag bata yan, inaalagaan yan. Ano ba ininom ng bata? Hindi tubig, gatas. Di ba? Tubig. Siyempre, gatas muna. Ang isang Kristiyano, hindi naman kagad na bago ang Kristiyano ay ipapakain sa iyo yung mga malalalim na salita. Tithes kaagad yung papakain sa inyo. Di ba? Parang hindi Kinakailangan, dumaan ka muna dun sa basic upang malaman mo kung paano yung paglago mo sa iyong pananampalataya. Ganun din sa bata. Ang bata, of course, gatas muna, tapos yung medyo lugaw na. Di ba? Yung soft food. Hanggang dun sa baboy na. Karne na. Di ba? Of course ba? 7 years old, kumakain na ng baboy yan. Siyempre. O, chicharon pa. Di ba? Seven years old, kumakain na yan Di ba? Ganon din sa ating paglago sa Panginoon, hindi biglaan ang ating paglago sa ating pananampalataya. We are also on the stage of growing up. Ganon din, ang ginagawa natin as a baby Christian, we are doing develop spiritual life. Until such time na maging mature tayo. Amen? Ang sabi ng 1 Peter 2:2, gaya ng sanggol kayo manabik sa gatas spiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Ibig sabihin, hindi pa ganap yung kaligtasan natin.
we have to work it out, yung kaligtasan natin. Hindi ibig sabihin na born again ka, ligtas ka na. Kailangan pagtrabahuin mo ang kaligtasan sa iyong buhay. Kasi mayroong mga denomination na o mga church, once you save, you are forever saved. Mali po yun. Kapag naligtas ka, ibig sabihin, pagtrabahuin yung kaligtasan mo. Kasi mayroong, kung halimbawa, ligtas ka, gumawa ka ng mga kasalanan, ibig sabihin, ligtas ka pa ba nun? Dinaan ka ng kamatayan doon sa kasalanan na yun. Ibig sabihin, you are safe. Well, I cannot judge you. Only God can judge. Amen? Nasa niyo yun. Pero kinakailangan pagtrabahuin natin ang kaligtasan natin. Two things to check our new life in Christ. Dalawang bagay na kailangan suriin natin yung bagong buhay natin kay Kristo. Unang-una, our relationship to the Lord. Unang-una yun, yung relasyon natin sa Diyos. Yung relasyon natin about our love to the Lord. Kumusta ang pagmamahal natin sa Diyos? Paano ba natin minahal ang ating Diyos? Dahil ba minamahal natin Diyos dahil sa mga blessings na tinatanggap natin? O siya ang nagiging superman sa isip natin? Siya ang nagiging superman sa buhay natin? Kaya siya ay ating minamahal. O tinanggap mo ang Diyos sa iyong buhay bilang Panginoon, tagapagligtas. O tinanggap mo siya bilang tagapagligtas lang. Mostly sa buhay natin, nawawala yung Panginoon. Even as a Christian, nawawala yung Panginoon at lagi yung tagapagligtas. Ang ibig po sabihin nito, tinanggap mo ng buong buo ang Diyos, kailangan tanggapin mo sa puso mo ang buo. Hindi ibig sabihin rito, yung Panginoon na sinasabi rito, mahirap sundin yung mga kanyang pinag-uutos. Kaya minsan, sa isang Kristiyano nawawala yung Panginoon, nandun yung tagapagligtas. Ang ibig sabihin tagapagligtas dito, whenever you want Him, gusto mo, nandyan siya. Pero sa pagsunod sa Diyos, minsan hindi natin nagagawa. Kaya hindi buo yung pagtanggap natin sa puso natin ang Diyos na siyang lumalang sa atin. Ngayon, paano natin sa paanong paraan na ipinapakita o ipinapadama ang pag-ibig mo sa Diyos? Tunay nga bang sa puso natin ay siya'y minahal natin? Maraming katanungan na dapat nasagutin sa buhay natin sa pagbabahal natin sa Diyos. Pero ito yung pinakamahalagang gawin ng isang anak ng Diyos. Sa Luke 10:27, sabi rito, He answered, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. Mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Gagawa po ba natin to? As a Christian, bilang mananampalataya, nagagawa ba natin ang lahat ng pinag-uutos ng Diyos na siya ay mahalin? Sa puso natin, sa kaluluwa natin, sa lakas natin, o sa kaisipan natin. Pangalawang, to check our spiritual life about loving God is about our obedience. Kumusta naman ang pagsunod natin sa Diyos? Okay ba ang ating pagsunod sa Diyos sa kasalukuyan? O mayroong nagkakaroon ng problema?
Alam niyo po, bakit kaya ang tao ay napakahirap sumunod sa Diyos? Pero, sa kapwa natin, ay napakadaling sumunod sa kanila. Napakadaling sumunod sa asawa. Di ba? Pag sinabi ng sana, wag mong gawin. Hindi mo gagawin. Pero sa Diyos, pag sinabi ng Diyos, wag mong gawin, ginagawa natin. Sino mas mahalaga, asawa o Diyos? Diyos. Ba't hindi mga mga dalaga yung ano? Mas madaling sumunod sa mga girlfriend, di ba? Pag sinabi ng girlfriend, huwag kang magsimba ngayon. Eh, siyempre, mahal mo eh. Baka i-busted ka eh, di ba? Sundin mo. Halimbawa, yung boss mo, mag-overtime ka ngayon. Of course, sundin mo yun. Pag hindi ka nag-overtime, tanggal ka sa trabaho. Di ba? Pero, pag sinabi ng Diyos, magbasa ka ng Bible ngayon, hindi natin nagagawa. So, ibig sabihin, mas malakas yung mga ibang forces na sundin kesa sa Diyos. Kahit na Kristiyano tayo, nagagawa para natin na mas pinapaboran natin sundin yung kapwa natin, yung neighbor natin, mas kesa sa Diyos. Ang sabi, obedience is biblical meaning is to hear God's word and act accordingly. And obedience is an act of worship. Amen. Kung bigyan natin example, yung kay Abraham. Di ba? Nung ihandog niya si Isaac. Di ba? Bilang magulang, napakasakit yun. Nag-iisang anak mo, inantay mo ng mahabang panahon, tapos sabi ng Lord, ihandog mo sa akin ang anak mo. Ano ba yung mapifeel mo kung ikaw isang magulang? Na nag-iisang anak mo, na mahal mo, ihandog mo sa Diyos. Dalawa lang pagpipilian doon eh. Ayaw mo o gusto mo. Pero sa atin, mostly, ginagawa natin ayaw. Mahal mo yun eh. Lord, baka magtanong ka pa, Lord, ibang ano na lang. Ibang bagay na lang ang hilingin mo sa akin, wag lang ito. Wag lang itong anak ko. Yung asawa ko. Naunahan mo ko, kuya. Di ba? Kasi, kapag gusto mo isang bagay, ito ay ayaw mong mawala. Di ba? Pero pag ayaw mo, kunin mo na, sige, baka bibigyan pa kita. Bonus. So, hindi po madali yung pagsunod natin sa Diyos. You know, the highest form of worship, yung bang nahihirapan tayo, pero sumunod ka. Di ba? Halimbawa, yung pagpunta sa sila. Yung sila na naman to. Mahal ng Diyos ang church natin sa sila. Ginagawang ehemplo ang sila. Dahil ito'y napakalayo sa atin. Amen? Di ba? Halimbawa, sabi ng Lord sa'yo, ngayong araw na ito, ipag-drive mo yung mga anak ko papuntang sila. Ha? Eh, siyempre, minsan naman sa atin, nagkakaroon tayo ng bakit lagi naman ako lagi? Di ba? Kasi alam mo, kaya ang sabi ng Lord sa'yo, na ipag-drive mo yung mga anak ko, papunta sila. Ang Diyos may gustong bagay na nais na gawin sa'yo. Ang ibig sabihin dito, mayroong purpose kung bakit ka tinawag yung araw na yon. Mahirap, di ba?
Katatapos mo lang nung nakarang linggo, tapos ikaw na naman. Alam mo kapatid, blessing yun ng Lord. Huwag mong isipin ito ay kawalan sa'yo, ito ay blessing. Hindi lang yun. Hindi lang yung mga bagay na yun, yung pagdadrive. Maraming bagay na minsan masakit sa atin, pero hindi mo alam, ito ay isang blessing sa Lord na ibibigay sa'yo. Kasi minsan nauna yung reklamo sa atin bago tayo sumunod. Pero kahit masakit sa puso mo na ito'y gawin mo, pero sumunod ka. Sumunod ka sa Kanya. Ito yung pinakamahalaga, yung sumunod ka. Alam niyo ba si Abraham, ibig sabihin, binigay lang ganun yung ihandog lang yung anak niya? Hindi. Meron ding, as a human being, we have also emotion. Meron tayong hindi naman sino ba may Rosel, yandog mo sa akin yung bunso mo. Sabi, oh Lord, sige. Hindi lang yung kadali. Of course, mag-iisip ka. Di ba? Mag-iisip ka. Siyempre, sasabihin mo na sa kay kuya, uy, handog natin yung, hindi yung ikaw magdidesisyon kagad. Oh, sige Lord, ihandog ko. Baka magalit si kuya. Di ba? So, ibig sabihin, meron din tayong emosyon. Hindi madali yung pagsunod sa Diyos. Pero, yung pinakamahirap na pagsunod sa Diyos, na masakit sa'yo, pero ginawa mo, yun ang gusto ng Diyos sa bawat puso natin. Hindi naman yung ginawa mo, pero nagreklamo ka ng reklamo, bunganga ka ng bunganga. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Kahit mahirap, umayaw ka, pero sumunod ka sa Kanya. Parang hindi po umayaw ka tapos sumunod ka sa Kanya. Yung mga ibig sabihin dito, of course, in the first place, nagkakaroon ka ng question sa iyong puso. Pero dun sa, yung question na nagkaroon ng kasagutan sa puso mo, sumunod ka, yun ang ibig ng Diyos sa atin. Yung pinakamahirap, nasundin mo pero sumunod ka, yun ang gusto niya. Amen? Sabi nga rito, when you obey the Lord, there is a blessing and reward. Amen? Ang sabi sa Genesis 22:18, although you are descendants, all the nations of the earth will be blessed, all because you have obeyed me. See? Na-bless ang lahat ng tao dahil sa pagsunod ni Abraham. So, ibig sabihin, pag sumunod ka sa Diyos, pati pamilya mo, mabibless. Maaring yung dati mong hinihiling sa Diyos, hindi maibigay sa iyo, baka ito yung pagkakataon na ibigay sa iyo ng Diyos. Baka itong humingi ka ng baby sa Panginoon. Sabi niya, pumunta ka ng Sila para magkaroon ka ng baby. Di ba? God has purpose kung ano yung pinapagawa niya sa atin. May dahilan. Kasi, unang-una, ayaw niyang maantala yung mga kapatid natin doon sa Sila. Kung bakit ka pinapupunta roon. Dahil napaka-importante po ang pagpunta natin sa Sila. Dahil ang mensahe ng Diyos, even 1 hour na dadali mo lang doon, napaka-importante. Kasi nag-aantay yun, yung mga kapatid natin doon, para sa salita ng Diyos. Yan ang gusto kong ibig sabihin. Mga kapatid, huwag nating isipin na ang pagpunta natin doon ay kalugihan. Hindi. Ito ay isang blessing para sa atin. Sa Exodus 19:5, ang sabi nito, now if you will obey me and keep my covenant, you will be my own special treasure from among all the peoples on earth, for all earth belongs to me. Kung susundin ninyo ako, magiging tapat sa aking kasunduan, kayo magiging bayang hinirang ko. Sabi rito, ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo ay aking itatangi.
So, itatangi tayo ng Diyos. Although maraming tao rito sa mundo, tayo ay very special sa Diyos. Hindi naman pwedeng sumunod yung mga nasa mundo. Tayo ang dapat sumunod sa Diyos. Dahil tayo pinili ng Diyos at itinangi bilang isang anak ng Diyos. Amen? Yung pangatlo po is about our commitment. Our commitment to God. Check our commitment. Itong darating na taon na ito, kailangan baguhin natin yung commitment natin sa Diyos. Galatians 2:20 sabi nito, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang buhay sa akin, ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghahandog sa kanyang buhay para sa akin. Makikita natin si Apostol Pablo rito na inihandog niya ang kanyang buhay. Hindi na siya ang nabubuhay sa kanyang buhay, kundi si Kristo ang nabubuhay. Nais ng Diyos, i-commit natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Kanya. Ang isang Kristiyano, hindi lang siya naging Kristiyano, bagkus ito'y dapat maglingkod sa Diyos. Lahat, hindi ka marunong, ang dami na dapat gawin para i-commit mo ang iyong buhay sa Diyos. Hindi lahat tayo ay nakaupo. Sabi nga, hindi naman ako marunong mag-preach, hindi naman ako marunong mag-evangelize. Ang daming dapat gawin sa gawain sa Diyos. Yung magluto, di ba? Ibig ba sabihin, napakababa naman na ano ito? Hindi. Hindi kami kakain kung walang magluluto. Di ba? Yung taga-ayos ng mga instrumento, ibig sabihin, napakababaw na mga gawain to sa Diyos. Hindi. Lahat ng naglilingkod sa Diyos, lahat ay may reward. Amen? Parts of your commitment to the Lord is, ano ba yung mga ibang commitment natin sa Lord na dapat natin gawin? Reading the Word of God. Madalas ang isang Kristiyano nagfe-fail nang magbasa ng kanyang salita. Ang sabi sa Joshua 8:1, keep the book of the law always on your lips. Meditate it day and night so that you may careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ang kapatid, kumusta ang pagbabasa ng ating mga Bible? Meron ba tayong mga inalalaan na oras sa pagbabasa? Meron ba tayong specific time para magbasa? Ibig sabihin rito, yung bang oras na dapat ay magbasa ka, binibigay mo sa Diyos. Kasi lahat tayo halos may trabaho, di ba? Kaya minsan, wala na tayong time na magbasa. Kasi pagod na pagod ang ating mga mata, pagod na pagod ang ating isipan sa trabaho. Sabi rito, araw at gabi. Meron ba tayong time na magbasa sa gabi? Mas masarap, di ba? Pag galing ka ng trabaho, of course, kailangan magpahinga ka muna. Nanonood ng
Teleserye, nakakawala ng pagod daw yun eh. Di ba? Forevermore. Si Maya, di ba? Tapos na ba kay Maya? So ito yung gusto ng katawan natin eh, 'di ba? Yung makapag-relax galing sa trabaho. Well, hindi naman bawal yung manood ka eh. 'Di ba? Pero ang bawal, may sumunod pa. Nakalimutan mo na basahin ang iyong Bible. Sabi mo, Lord, I will give my time 7 o'clock in the evening to read your word, to read your Bible. Nagbigay ka pa ng time, oras. Maya-maya, alas 6, darating na sa bahay, nanonood ka ng telebisyon, nakalimutan mo na yung pinangako mo sa Diyos. Kung ano yung pinangako mo sa Diyos, gawin mo, kapatid. Huwag ka maglaan ng oras na sasabihin mo, Lord, itong 7 o'clock. Ang Diyos naman tinitignan naman ang heart mo eh. Ang gusto ng Lord, the best time na ibigay mo sa Kanya. Hindi yung spare time na lang ipagkakaloob mo sa Kanya. Or meron naman, bago mag-alas 7, magbabasa ka ngayon. Mabilis. Kasi nag-aantay na yung teleserye na bubuksan mo uli. Useless lang mga kapatid. Kinakailangan the best ang bibigay natin sa Diyos. Yung best na oras natin. Hindi naman pwedeng madaling araw. Makakabaon ka ba ng 3:30 or 4 o'clock in the morning? Sino po yung nagbabasa ng 4 o'clock in the morning ng Bible? Okay, 5 o'clock. Maga. 7 o'clock. Sino? 6 o'clock. Amen. Buti pa, isa lang ang nagbabasa, si pastor. Alam niyo po, kinakailangan, the best ang bibigay natin sa Diyos. Ilan natin, biro mo, buong mag-aaraw ay ipinagkaloob sa iyo, biniles ka ng Lord, iningatan ka ng Lord, tapos 10 minutes lang, 20 minutes, hindi magawa na basahin ang iyong Bible. Alam mo, ang Diyos gusto makipag-usap sa iyo lagi. Kaso, maraming bagay na hadlang na ginagawa ng ating kaaway. Alam niyo, kaya ginagawa ng ating kaaway na huwag tayong magbasa para hindi natin malaman kung anong gusto sa buhay natin. Yan ang gusto naman ng kaaway natin ng Diablo eh. Harangin tayo sa pagbabasa ng kanyang banal na aklat. Dahil alam niya, pag tayo ay nagbabasa ng banal na aklat, magkakaroon tayo ng spiritual maturity sa buhay natin. Lagi ko nga sinasabi ang Diablo, kung halimbawa sa hagdanan, mayroong landing doon, may hagdanan na papunta ron. Alam niyo po, ang ating spiritual life is ganyan eh. Habang nag-i-step ka doon sa hagdanan, ang Diablo, nakahawak dito yun eh. Nakahawak dito, sigurado nakahawak yan. Gusto kang hilahin. Pag nandun ka na sa kalahati, nandun lagi yan, 2 kamay na. Halos na itong clip chin mo eh. Dito eh. Hanggang doon sa 2 step na lang nandun lagi. Kaya isang Kristiyano, minsan, nahahatak niya, minsan nasa malapit na nga doon sa last eh. Nahahatak pa. Yan ang gusto ng Diablo sa atin. Pero, sa iyong pag-akyat sa hagdanan, hanggang dumating ka sa pinakatuktok ng hagdanan na yon, bibitaw na ang Diablo sa iyo. Bakit? Kasi pagharap mo, nakikita mo na lahat ang nasa baba. Nakikita mo na ang mga bagay na mali na ayaw ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang Diablo, gumagano na lang, kumakaway na lang sa iyo. Dahil hindi ka na pwedeng nandun ka na sa taas eh. Ibig sabihin, pagka nandun ka na sa tuktok ng iyong pananampalataya, yung spiritual maturity mo ay nandun na, never ka nang hatakin pa ng Diablo. Chicken na lang yung Diablo sa buhay mo. Kaya mga kapatid, huwag natin kaligtaan na basahin ang ating banal na aklat. Paglaan tayo ng oras. For me,
ang pinaka dahil hindi ko lang alam kung ganun talaga yung tumatanda, Oo. Kasi yung oras, siyempre, yan nakalimit na yung yung pagtulog mo eh. 5 hours parang nakatulog ka ng 10 hours eh. Sa madaling araw. Kasi yung utak natin, yung mind natin ay fresh na fresh. Nagagawa ba natin yun? Gumising ka ng 4 o'clock. Kailangan matulog ka ng maaga. Kasi kapag 4 o'clock or 5 o'clock ang ang iyong pagbabasa ng banaklat, ang Diyos nag-aantay na sa oras na yun. Kinakailangan sa gabi pa lang, pagandahan mo na yung paggising mo dahil mamimit mo ang Diyos sa oras na yun. Iwasan mo munang mag-chatting. Kung gusto mong magkaroon ng time sa Diyos, yung madaling araw. Pero napakahirap po, Masarap matulog, lalo-lalo na ngayon. Malamig. Diba? Well, ang gusto lang ng Lord sa atin, hindi naman na kung gusto mong madaling araw, o baka gusto mo ng alas 12 ng tanghali, nasa iyo naman. Pero ibigay mo yun the best time mo sa Diyos, sa pagbabasa ng Bible. Amen? Letter B is about listening the Word of God. Ito, maraming Na-check niyo po ba noong mga nakarang mga panahon habang ikaw ay nag-grow sa pananampalataya mo? Diba? Pag nakita mo si pastor, si pastor na ganito ang magbibigay ng mensahe. Naku, mahaba yan. Diba? Lagi natin sa mahaba yung mahaba yung mensahe niyan. Sigurado makakatulog tayo. Pag sinabing, si pastor na ganito ang magbibigay ng mensahe, hoy, pasok yan, ayos na ayos yan. Madali lang yan. 20 minutes lang yan eh. Mga kapatid, nadaanan ko rin to noong nakaraan. Kapag alam ko na ang preacher ay ganito, ihanda ko na yung sarili ko. Iinom na ako ng kape. Dahil alam ko, makakaantok ako. Pero pag sinabing ganitong pastor, relax na ako. Kasi pagka mahaba yung mensahe, hindi mo malaman kung paano mo parang sinusunog yung puwit mo eh. Di ba? O minsan naman, ang daming mga demonyito rito, naglalalambitin doon sa mata mo para pikit. Ganun yun mga kapatid. Bakit? Kasi hindi mo pinaghandaan yung araw na tatanggapin mo yung mensahe. Bakit? Napuyat ka kagabi. Diba? Alam mo, sa pagharap sa Diyos, kailangan handa ka. Bigyan mo ng pansin kasi Diyos yung kaharap mo sa araw ng bukas. Na halimbawang ganito. Napaka-importante po. Yung pagharap natin sa Diyos ay buhay na buhay tayo. Ibig sabihin, ang espiritu mo ay buhay. Maging ang iyong physical body. Sa Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Alam ko sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos, nandyan yung minsan nasasaktan tayo mga kapatid. Alam niyo po, yung pagtayo namin dito sa pulpito, ibig niyo sabihin, pinatatamaan ko kayo sa mga sinasabi ko. Alam niyo po, hindi po mahirap, hindi po madali yung pagbibigay ng mensahe para sa inyo. Alam niyo, mensahe po minsan, ginagawa ko na ngayon, pero sa isang linggo hindi pa natatapos. Mga kapatid, sabi ko nga, kapag nasaktan ka,
doon sa pakikinig mo sa salita ng Diyos, ibig sabihin, may gustong gawin sa iyo ang Diyos. Ibig sabihin, may plano ang Diyos kung bakit narinig mo yung salitang iyon, nasaktan ka. Isa lang, yung mabago ang puso natin. May tinuturo sa atin ng Diyos kung bakit minsan nasasaktan tayo, mga kapatid. Di ba ang salita ng Diyos ay double-edged sword, di ba? Magkabilay talim. Masakit talaga. Pero, kapag nasaktan ka, sinunod mo yon na maluwag sa puso mo. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Sigurado babaguhin ng Diyos ang puso mo. Hindi yung tinanggap mo yung salita, nagrema dito sa puso mo yung galit. Hindi. Ang gusto ng Diyos, kaya ang mga salitang ito ay binibigay sa inyo upang tayo ay mabago. Upang malaman natin kung ano ang nais ng Diyos sa buhay natin. Subalit, kung tayo man ay nasaktan sa mga salitang ito, sa paglipas ng panahon, alam nyo, ito ay nagre-rema sa puso natin. This is also yung spiritual life natin ay magkakaroon ng maturity. Kapag ito ay nagrema sa puso natin at inaipamuhay natin. Kung tinutupad natin o nadidinig yung salita ng Diyos, ito yung nagbibigay sa atin ng pagkakataon na tayo magkaroon ng pagbabago at paglago sa ating pananampalataya. Sabi sa Luke 11:28, Jesus replied, "But even more, blessed are who hear the word God put into practice." Kinakailangan, yung mga salita nating naririnig, hindi lang natin narinig yun, bagkus ito ay naipamumuhay natin. Nalulugod ang Diyos kapag ang salitang ito ay nagkaroon ng kapangyarihan sa bawat puso natin. Another part of our commitment is prayer life. Panalangin. Gaano ba kahaba yung panalangin natin? O gaano ba kaiksi ang ating panalangin? Minsan nananalangin tayo, lalo-lalo na pagpagod ka. Di ba? Maraming natuwa. Pagpagod ka, ano nangyayari? Minsan, thank you Lord, amen. Di ba? Kumot kagad. Kasi pagod ka eh. Para rin ng Bible ito, kailangan maglaan ka rin ng oras para sa pananalangin. Kasi, kadalasan sa isang Kristiyano, nagpe-fail siya dun sa prayer life niya. Kaya minsan, nag-i-strike siyang diablo sa buhay niya, madali, napakadali. Dahil kulang yung kanyang panalangin. Ang sabi sa Romans 8:26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinahan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumirinig para sa atin. Sa paraan din natin kayang sambitin. So, the Holy Spirit of God teach us how to pray. Diba? So, kinakailangan yung Espiritu natin laging buhay. Hindi laging natutulog. Kaya natututo tayong manalangin dahil sa tulong ng Espiritu natin. Kinakailangan, pag nagbasa ng Bible, pinapakain mo ng pinapakain yung ang ating buhay spiritual. At the same time, ang Espiritu ay nabubuhay ito. Nagiging alive sa buhay natin. Kaya minsan, nakakapagtaka, minsan sa panalangin, bakit dati-dati, ilang words lang, pero ngayon, dumarami na yung
yung word na sa prayer mo. Di ba? Dati-dati, hindi ka pwedeng manalangin sa, minsan nga, nung bago ako, kahit sa pagkain, hindi ako nakakapanalangin eh. Kasi, hindi malusog yung aking espiritu. Meron nga akong kasama doon sa Saudi Arabia noon. Kapag meron kaming prayer meeting, siya lagi yung kapartner ko. Eh, bagong Kristiyano siya. Nasa kalagitnaan na ng prayer, ang dating niya, yung nung mag-start kaming prayer, talagang maganda eh. Maya-maya, nabablackout. Sabi niya, kapatid, tuloy mo na. Kasi, nagkakaroon ng takot sa pananalangin. Kasi ang diablo gusto niyang harangin yung kanyang panalangin. Ilang beses yun, ilang makaulit. Pero lumaon. Dahil sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, nagpapatuloy siya sa pananalangin talaga. Makikita mo yung pagbabago. Ganon din sa atin. Huwag tayong mahiyang manalangin. Ang mahirap, alam nila tayo Kristiyano, tapos may lumapit sa'yo. Di ba Kristiyano ka? Pag-pray mo naman ako. May sakit ako. Anong gagawin mo ngayon kung hindi ko marunong mag-pray? Of course, meron tayong option. Tawagan ko muna si pastor. Di ba? Kailangan, bilang isang Kristiyano na anak ng Diyos, kailangan marunong tayong manalangin. Una lang yaman eh. Ang diablo kasi gusto niya harangin ka para huwag kang manalangin eh. Di ba? Kapag nasanay ka na, ganito lang pala yung panalangin. Kasi una lang yung hiya eh. Alam niyo po sa sila, noong mga 2 pa lang sila, 3, kahit magpasalamat, hindi sila eh. Sabi ko, pag-pray mo na yung panalangin. Pastor, hindi ako marunong eh. Pero nung iniwanan ko sila, andun. Marunong na rin silang manalangin. Nawala yung hiya. Napagtagumpay nila yung hiya sa puso nila. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Na lumago sa pananalangin. To check our relationship, kumusta naman yung our relationship to others? Kumusta naman yung relasyon natin sa kapwa natin? Ngayong Kristiyano ka na, kumusta naman yung relasyon mo sa iba? Yung bagong Kristiyano. O Kristiyano ka na, mga matatandang Kristiyano na. Kumusta na ang ating relasyon sa iba? Kumusta ang relasyon natin sa pamilya natin? Kaibigan natin, mga office mate natin, may pagbabago ba? Check your relationship to others. Isipin nyo, no? Bago magbagong taon, kinakailangan isipin nyo yon. Kung may nabago ba sa buhay natin? Hindi ko sinasabi na iwasan mo na makitungo dahil ikaw isa ng born again. Hindi. Ibig sabihin po rito, maging matalino tayo sa pakikihalubilo sa kapwa natin. Hindi ko sinasabing iwasan nyo sila. Tignan natin yung pakikipagrelasyon natin sa ating kapwa. Sabi rito sa Romans 12:18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. May warning yun. Hanggat maaari. Hindi sinabi nitong iwasan nyo yung mga masasamang mga kaibigan nyo. Merong option po rito. Maging matalino tayo sa pakikitungo. Baka minsan tayo yung maakay nila. Amen? Meron pong 3 way to check our relations to others. Unang-una yung attitude natin. Ngayon bagong, sinasabi na tayo, bagong nilalang na. Meron bang nabago sa ating pag-uugali?
Ano ba yung dati nating pag-ugali? Isipin nyo yung mga dati nating pag-ugali. Di ba? Yung dati nating pag-ugali, kung isipin natin, meron tayong ugaling mahinggitin. Hindi nawawala yun. Di ba? May pag-ugali tayong may pag-ugali tayo na magalitin. Isang salita lang, high blood ka na. Pumuputok na yung ano mo, yung puso mo, di ba? Amen? Meron tayong pag-ugaling machismisin. Kahit lalaki, machismoso. Di ba? Marami. Meron din tayong pag-ugaling mapagmura. Kahit Kristiyano na pagkagalit, hindi pa rin nawawala yung pagmumura. Well, ang sabi rito sa Ephesians 4:22, you were taught with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, ubarin ninyo ang yung dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Kaya mga kapatid, huwag na nating balikan yung mga dati nating pag-ugali. Di ba yung mga dati nating pag-ugali, ito yung nagpagulo sa ating buhay? Bakit kailangan pong balikan yung dati nating pag-ugali? Tanggalin na natin yung ating maskara. Binago ka na ng Diyos, ang nais ng Diyos ay mamuhay na may katuwiran. Pero hindi. Binabalikan minsan yung kanilang dating pag-ugali. Kasi, sabi nila, minsan lang naman isa lang naman gusto kong balikan Pero hindi nila alam. Kapag binalikan mo ang isang bagay na yon, para mo na rin binalikan yung mga dati mong pag-ugali. Lahat. Kinakailangan iwanan mo na yun. Lumipas na yun sa buhay mo Ngayon, bago ka na nilalang Di ba? Another one is our thoughts. Yung pag-iisip natin. Ano ba yung pag-iisip natin ngayon? Ngayon, may pagbabago ba sa ating pag-iisip? O ganun pa rin? May mga tao o mga Kristiyano na di nawawala yung kanilang isipan. Mga pangyayaring hindi maganda sa kanilang buhay. Kaya hanggang ngayon, dinadala-dala pa rin ito mga masasamang mga kaisipan o nangyari sa kanilang mga buhay. Minsan kasi, hindi natin kakaagad na nawawala sa isipan natin, lalo-lalo na kapag ikaw ay nasaktan. Di ba? Para bang sa loob mo napakahirap na iwanan ang mga bagay nito. Minsan, naghihilom ito kahit minsan umaabot ng taon. Umaabot ng 10 taon. Mga kapatid, binago na tayo ng Diyos. Kinakailangan, iwanan na natin ang mga kaisipan na ito. Ang sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amen. Amen? Then you will be able to test the prove what God's will is good and pleasing and perfect will. Alam niyo po, ano ba yung takbo ng mundo ngayon? Palala ng palala. Yung kasamahan. So kinakailangan, baguhin na natin yung ating the way we think. Amen? Another one is our love. Yung pag-ibig natin. Yung pag-ibig natin sa kapwa. Kumusta naman? Kumusta yung love life mo sa iyong kapwa? Ang ibig ko sabihin nito, yung dating hindi mo mahal ngayon,
ay natutuhan mo na siyang mahalin dahil kay Kristo. Di ba? Of course, kung wala si Kristo sa buhay mo, hindi mo na pwedeng mahalin yung kaaway mo. Di ba? Hindi mo pwedeng mahalin yung kagalit mo. Lalong-lalo na, sagad hanggang langit yung ginawa niya sa'yo. Di ba? God has given us commandment in Matthew 22:39. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Sino yung neighbor mo na sinasabi rito? Yung kapwa mo. Sino yung kapwa mo? Kaibigan mo. Kapitbahay mo. Asawa mo. Mga kapatid mo. Yung sinasabi yung neighbor dito. Kinakailangan mahalin mo yung kapwa mo. Kahit masakit ang ginawa ng kapwa mo, the command of God is love them. Kahit na masama ang loob mo sa iyong kapitbahay na natsismis ka, hindi nangangahulugan na hindi mo siya mahalin. Utos ng Diyos, kahit natsismis ka, mahalin mo pa rin siya. Kaya mo kaya yun? Natsismis ka tapos kaya mo kayang mahalin yun? Kaibigan na galit sa'yo. Churchmate na nagkaroon ka ng away. Kaya mo kayo siya mahalin? Katrabaho mo na dati-dati nirereklamo mo. Kapag natabi ka sa kanya, galit na galit ka. Dahil sa kanyang perfume na amoy. Kaya mo ka siyang mahalin? Kadalasan sa ating ganun eh. Reklamo tayo ng reklamo sa ating katabi. Eh yung gawin mo, wag ka lang tumabi sa kanya para wala kang reklamo. Eh kasi immune ka na eh. Hinahanap mo rin yun, di ba? Kaya mo kayang mahalin yun? From a distance. Mga kapatid, meron tayong dahilan kung bakit di natin maibig ang kapwa natin. Kasi, maliit na dahilan, minamalaki natin sa puso natin. Nung minahal ka ng Diyos, nagreklamo pa ang Diyos sa'yo? Hindi, di ba? Minahal ka ng Diyos kung sino ka. Minahal ka ng Diyos kahit pangit ka. Pangit ang ugali. Hindi pa tapos. Di ba? Nagre-reklamo kayo agad. Walang pangit sa Diyos. Amen. Lahat ay pugi, lahat ay maganda. Amen? O pumapalakpak si... Amen. Amen. Tandaan natin mga kapatid, inibig tayo ng Diyos kung sino ka, kung sino tayo. Hindi niya ipinagkait ang kanyang pag-ibig upang ikaw ay ligtas sa tiyak na kapahamakan. Ito yung pinakadakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Kaya mga kapatid, kung yung mga nakaraang taon mo ay may kulang, dapat punuin mo yung kulang na yon para kay Kristo. Mga kapatid, yung mga nakalipas nating mga pagsubok na dumating sa buhay natin, yung mga kinatatakutan natin, di ba? Yung mga worries natin, kinakailangan, kalimutan na natin yon. Itong susunod na taon, sabihin mo sa sarili mo, makakaya ko to dahil
kasama ko si Kristo. Amen? Kasi ang diablo nag-aabang lang yan sa susunod na taon. Kinakailangan maraming pagbabago na mangyari sa buhay natin. Itong the year of 2015. Ano ba yung 2015? Year of sinasabi nila? Hindi natin alam dahil Kristiyano tayo. Buti na lang. Hindi natin alam. Diba? Walang year of the dragon, walang year of snake. Diba? Because every year is the year of the Lord. Amen? Amen? Palakpakan mo natin ng Diyos. So, Happy New Year po sa inyo. Nawa ang ating New Year ay magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Amen. Manatili po tayo sa presensya ng Diyos.